Dok, ano po ba ang kinakailangan maliban sa mga na kagamitan natin? Ano po ba ang pinakamagandang i-advise? Yan. Kasi pag ikaw Yes. kumausap ka, dyan na, paano ba maging mahusay na taga-fellowship din yan o taga-bigay ng mga payo? Kasi like sa akin, karanasan sa aking nakakausap ay mga nanay. Bata pa lang ako, I'm not that young, but how I talk to them, mabilis bumigay ang kanilang mga puso at they're really drowning in tears every time you talk to them. Yes, yes. So, Doc, ano po bang maidadagdag nyo na kaalaman para mas mapaibayo pa ng marami sa ating mga kababayan dito kung paano makipag-communicate o makapagbigay ng advice sa ating mga kababayan, especially sa mga OFWs natin? Yes, tama yun, Sir Franco. Yeah. Lalo na ang mga mommy, no, mga nanay. Talagang alam kasi natin na by sometimes kailangan talagang to stay abroad, to work. That's reality yun. So, number one dito, ang ipapayo natin is acknowledge. Acknowledge nila. Number one talaga po, yun ang very important. We acknowledge our feelings, our emotions. Kung tayo ay nalulungkot, we acknowledge it. I-admit natin na we feel lonely, na miss natin ang ating family, because nagsisimula doon sa acknowledgement part para we can do something about it. After ma-acknowledge natin, then may action part na. So what is the action part? So for example, again, number one, maaari na kung talagang halimbawa, even with the communication, nagte-text na, call, video calls, messages, ay aside from that, so pwede din nila, slowly, kasi tandaan natin na pag tayo ay bago sa isang country, for example, meron, or in any situation na bago, new work, new school, new environment, new community, meron tayong pagdadaanan na adjustment phase. Lalo na sa mga bago, yun ang mas difficult kasi yung lalo na kung first time, for example. So, meron tayong tinatawag na normal time to adjust. So ito ay usually mga 3 to 6 months. So itong time na to very crucial. So mas maganda i-surround nila ang kanilang selves with people na pwede silang matulungan. So hanap sila halimbawa sa opisina nila or kung saan sila tatrabaho. Hanap sila ng someone na maaaring to give them that support, guidance, mentorship, yung mentoring sila or parang buddy system para hindi nila maramdaman na sila ay naging isa sa kanilang bagong opisina, sa kanilang bagong company. So merong someone who can guide them through the adjustment period. And now, during that adjustment phase, ito din yung magandang time sana na slowly din, i-enjoy din nila. Although, sometimes kasi mahirap sabihin na i-enjoy, but find time also to explore yung bagong environment. Kasi maganda din yun na ma-explore natin to para maano din tayo, It adds to our growth as an individual. Kung tayo nalulungkot, maaaring ma-distract natin ng ating pagkalungkot or pagka-lonely by exploring, Baka may mga sites na gusto natin makita na nakapagpasaya sa atin. Kasi anything new, nagdadagdag siya sa ating learning, sa ating growth, ating development, both personally and professionally. So it can offer that temporary na distraction, medyo na nawawala ang ating thoughts doon sa ating loneliness. But again, ito lahat sila, pwedeng sabay-sabay naman silang gagawin. So kahit na nag-explore tayo, then meron tayong makakwento sa ating mga loved ones pag tayo ay nag-video call ulit with them. Yeah, so sharing of experiences is very important. Huwag isarili yung ating mga nararamdaman. Yes. Mas maganda, meron tayong nagagawa, na may mga napagsasabihan. Or yung iba naman, nag-journal sila. Sinusulat nila sa kanilang diary or notebook kung ano mga nakikita nilang bago, mga experiences, mga emotions. And of course po, do the things pa rin. Continue kung anong ginagawa sa Pilipinas na nakatulong pag tayo ay medyo bagsak ang emotions or mood, gawin pa rin natin kahit saan man tayo mapunta. For example, yung the mere fact na tayo ay gumagalaw-galaw, nakakatulong yun. Or walking, for example, kung nasa ibang bansa tayo, pwede habang nag-explore tayo ng environment. Walking is very good kasi it boosts our level of
of endorphins or the happy hormones at yun, no, yung mga bonding moments with our fellow kababayans abroad para to boost also our level of oxytocin, yung Yes. ano natin, no, yung mga happy hormones na tinatawag. Correct.